So today ay day 2 ng aking behind the wheel driving lesson. This time medyo kinabahan ako and andyan naman yung instructor ko nakaalalay sa akin. Laging nag-guide sa akin kung ano yung dapat gawin, kung ano yung mali. So if ever nagkamali ako sa steering wheel, so agad naman niya akong inaalalayan sa tamang posisyon ng car. Good morning everyone. So today is day 2 ng aking behind the wheel driving lesson. So, medyo kinabahan ako this time, unlike sa first day na medyo excited ako. And sa ngayon, during sa aming lesson, andyan naman yung instructor ko, nakaalalay sa akin. Siya yung nag-guide, ano yung gagawin, and then lalo na sa left and right turn, and then change lane, and yung sa signal. Anyway, bakit ako kinabahan? Dahil medyo may konting improvement naman, pero hindi ko pa rin ma-perfect yung the way yung pag-turn sa left, yung change lane, kung tama na ba yung pag-change lane ko. Minsan, alanganin ako kung tama na ba ito para mag-change ng lane. And kung minsan, pag-change lane sa right side, minsan alanganin ako lalo na pag may paparating na sasakyan, kung matansya ko ba ang pag-change ng lane sa right side. So, yun pa rin ang lagi kong need kong i-improve sa change lane, sa left and right. Although, andyan naman yung instructor ko, nakaalalay sa akin every time na safe ang pag-change ng lane or huwag muna, antayin muna yung isang car na dadaan bago mag-change lane. Although minsan, kaya ko naman pero andun pa rin yung minsan kabahan ako na tama ba yung ginagawa ko. Baka mamaya hindi ko matansya, natakot ako baka mabangga. So yun yung feeling ko sa ngayon, sa day 2 ng aking behind the wheel driving lesson. So I am hoping na matutunan ko ito. And minsan, dahil 2 hours lang yon, so per day, 2 hours lang ang behind the wheel driving lesson. So medyo short period of time lang siya. And dapat matutunan ko kasi sobrang napakaikli lang talaga sa 2 hours per day. So, sa ngayon, yun yung main concern ko sa day 2 ng aking pag-practice ng behind the wheel driving lesson. Yung change lane, dapat konting improvement pa. Change lane ng left and right. And also, yung pag-turn left or turn right. Sometimes, masobrahan ko. Kaya, ginaguide ako ng aking instructor. And minsan, ginaguide niya ako dun sa steering wheel na ito yung dapat and hindi dapat. So, yun lang. And then, yung mga right of way, road signs, and everything. And lalo na yun sa control ng speed. Minsan, kapag 35 mph, minsan masobrahan ko, nagiging 38 na. So, agad ko naman, kinokontrol ko siya, hindi ko na siya inaano yung gas pedal. Minsan naman, kapag 38 na siya, so tinanggal ko na yung paa ko sa gas pedal. So automatic nagiging 20 na naman siya, 28 or something. So hindi ko pa siya masyadong makontrol. And then kapag ano ko naman yung paa ko sa gas pedal, minsan mag-over na naman siya sa speed. Like instead of 35 mph, magiging 39 or magsuslow down naman siya. So balik naman. So konting control pa ako. So konting practice pa para i-control yung speed. So, day 2 ng aking behind the wheel driving lesson. So, of course, yung first na gagawin is you have to adjust yung driver's seat. And then, pangalawa is yung seat belt. Huwag kalimutan. And then, next is yung mirror. So, dapat i-adjust mo yung left and right mirrors and rear view mirrors. So, yun. And then, pag okay na lahat, na-adjust na lahat yung mirrors and then yung car seat or driver seat. So, sinabihan ako ng instructor ko na mag-change gear na ako from park to drive. So, laging tandaan, pagka sa residential dito sa Vegas, dito lang ako nakabase sa Vegas and then yung base lang din siya sa naging experience ko. So, dito, kapag ka residential, 25 mph. Hindi ko alam sa ibang states kung ano yung sa kanila. So, dito sa Las Vegas, 25 mph kapag sa residential. And then, mayroon namang road sign if 35 mph or 45 mph or 55 mph. So, lagi mong tandaan, focus sa pag-drive
And then yung road signs, sa speed ng car or takbo ng car, dapat nakakontrol kung ano lang yung speed limit, yun yung i-follow. And then yung sa pagliko sa left and right, yun. Anyway, since day 2 pa naman ako, so medyo may konting improvement, pero hindi pa ganun ka perfect. Hindi pa ganun ka natansya ko yung pag-change lane, pag-position ng car. If tama ba? If hindi ba super close sa left side, and then super close sa right side. So yun yung concern ko, and yun yung need ko pang i-improve. Kasi minsan, lagi ko talagang nasa isip, baka mabangga ako kasi yung position ng car, parang lagi siyang nasa left side. Feel ko na super close na ako dun sa left side, baka mabangga ako. So lagi kong ina-adjust yung steering wheel sa right, na which is hindi dapat kasi lalagpas naman ako doon sa lane kapag yung steering wheel ilalagay ko sa right side. So yun, medyo nalilito pa ako dyan sa posisyon ng car kung tama ba. And also, this time, sa second day ng aking pag-practice ng behind the wheel driving lesson, medyo may konting improvement pero hindi ko pa masyadong matansya yung positioning ng car. Kung minsan, doon sa position ng car, parang nasa isip ko is super close na ako sa left side. So baka mabangga ko. So yun yung problema ko as of now, na konting improvement pa. Kasi hindi ko pa matansya, hindi ko pa ma-perfect yung proper position ng car pagka super close ba siya sa left side or super close sa right side. So sa ngayon, minsan nagkakamali ako kasi feel ko yung posisyon ng car is laging nasa left side na super close na siya. Kaya lagi kong ina-adjust yung steering wheel sa right side na which is hindi dapat kasi lalagpas na naman ako doon sa lane sa right side. So, yun yung lagi kong minsan nagkakamali ako. Although sinabihan naman ako ng instructor, but then hindi ko pa rin siya ma-perfect. Pero andyan naman siya naka-guide sa akin, umaalalay sa akin kapag nalagpas na ako sa right. Minsan, ginaguide niya yung steering wheel para sa saktong posisyon ng car doon sa road. Para maging insakto na or maging proper na yung posisyon ng car doon sa mismong road. And also, sa change lane, doon din ako minsan nagkakamali pagka sa change lane na. Although tumitingin ako sa mirror and then sa likuran, pagka nag-change na ako ng lane sa right side, so wag kalimutan yung signal right. So okay na ako doon. Pero doon sa pag-change ng lane, minsan natatakot ako, baka mamaya mabangga ko yung nasa likuran ko, lalo na paparating na siya. So hindi ko siya matansya kung enough na ba yung time na mag-change na ako ng lane sa right side na hindi ko mabangga yung sa likuran ko. So minsan, tama yung change lane ko sa right side, and minsan, sa next naman na practice is hindi ko na naman ma-perfect yung change lane na dapat minsan may paparating na sasakyan, palagpasin mo na lalo na pag mabilis yung sasakyan, and then saka na siya mag-change lane sa right. Same sa left side, change lane. So, laging tignan yung mirror and then sa likuran. Yung point ko dito is need ko pa ng more practice para ma-figure out ko kung tama na ba itong na mag-change na ako sa left lane or sa right lane. So, minsan hindi ko pa matansya talaga. Need pa more practice kasi minsan andyan yung nag-alinlangan ako na baka mamaya mabangga ko yung sa likuran. Need ko pa talaga siyang i-master yung pag-change ng lane sa left and sa right kasi minsan nag-alinlangan ako, lalo na pag may paparating na sasakyan, antayin ko po munang maglalagpas o di kaya minsan yung sasakyan sa likuran ko is okay na ba akong mag-change lane, hindi ko ba siya mabangga or something ganyan. So yan yung problem ko ngayon na need kong matansya or need kong ma-practice pa yung pag-change ng lane na hindi ko mabangga yung sasakyan. And also yung pag-practice sa pag-turn left and turn right. Minsan nasobrahan ng pagliko. So andyan naman yung instructor ko, tinulungan naman niya ako. And lagi niya akong ginaguide
kapag nasobra na yung ikot ng steering wheel, ginaguide naman niya pabalik sa normal position. So, buti na lang yung instructor ko is mabait at mahaba yung pasensya niya. And of course, doon naman sa parking, dyan ako nalilito. Mag-reverse na ako ng sasakyan. Dyan ako nalilito sa parking kung saan yung dapat posisyon ng wheel or ng gulong kapag mag-park ako sa left or sa right side. So, tinuro niya sa akin lahat, yung proper, no? Minsan lang ako lang talaga yung nagkamali sa pagpapark. So, hindi ko pa talaga ma-master kasi ito yung pangalawang araw pa lang. So, per day, 2 hours lang siya. Meron akong next week, 8 a.m. yung third day ko. Yun yung last day ko sa behind the wheel driving lesson dahil 6 hours lang yung pinili ko. Hoping matutunan ko na itong mga concern ko or yung mga problem ko sa ngayon, sa pagliko, sa change lane, and then sa proper positioning ng car doon sa road. Kung insakto na ba, hindi ba super close sa left side or hindi super close sa right side. So, yun yung more practice pa at imamaster ko. So, sa ngayon, aware naman ako doon sa mga na-mention ko na speed limit na minsan instead of 35 mph lumagpas na siya. So, kailangan ko ding number 1 i-control yung speed limit, and then yung number 2 is change lane sa left and right lane. Dapat yun yung i-master or more practice pa. And then, madali lang naman yung sa signal, left and right. Wala namang problema sa akin kasi nagsisignal na ako before sa liko ng left side or right side. So, yun naman ay okay sa akin yun. Ang main problem ko lang is pag-control ng liko ng car sa left side or pag-control sa liko ng car sa right side, and control ng speed and change ng lane sa right or left side. So, yun lang. Buti na lang hindi masyadong traffic kapag Saturday. So, medyo hindi ako masyadong kinakabahan lalo. So, natural lang yung kabahan. Lagi lang nating isipin na hindi pa talaga natin ma-perfect, lalo na kapag day 2 pa lang na ating pag-drive. And sa akin, sa side ko is wala talaga akong experience sa pag-drive since sa Pinas ako at nung dumating ako dito sa US hanggang nagkaroon ako ng baby. So, mahirap na kapag si husband ang magturo sa akin mag-drive. Ayoko namang mailagay sa kapahamakan yung baby namin na 1-year-old na kasama namin kapag nag-practice ako mag-drive. Kaya yung pinili namin ng asawa ko is yung driving lesson para at least kahit papano kapag magpa-practice ako, more practice, and then si husband na yung magturo sa akin after nitong 6 hours behind the wheel driving lesson, at least may idea na ako kung paano mag-drive, paano lumiko sa left or right, and then change lane ng left or right, and then ang speed. So, yun lang. Hoping by next week, Saturday, third day and last day ng aking behind the wheel driving lesson, hoping may improvement naman, and hoping matansya ko na yung proper position ng car, yung pag-change ng lane sa left and right side, and then yung pagliko ng sasakyan either sa left side or sa right side. So, yun lang naman. And sa lahat ng mga kagaya ko na nagpa-practice pa lang paano mag-drive, wag lang mawala ng pag-asa, wag agad susuko. Kaya natin to. Lagi ko namang iniisip na kaya nga ng iba, so kaya ko rin, for sure. And then, lagi akong nabilib, lalo na sa mga kababaihan na marunong mag-drive. Na-amaze talaga ako, and lagi kong inisip na hoping someday marunong din akong mag-drive. Nakagaya din nila na confident na mag-drive, na hindi nakabahan, alam na nila yung parang master na nila ang pag-drive. So, lagi lang talagang tandaan na mag-pray para iwas aksidente. Kasi anytime, kahit gaano ka pa ka-master mag-drive, and then yung iba na, may iba namang irresponsible driver. So, ganun din. Kaya, focus sa pag-drive, and then, before ka pupunta kung saan, before ka mag-drive, dapat mag-pray na sana safe yung pagpunta mo kung saan man yung destination mo, safe yung pagpunta and pag-uwi. Na gabayan ka sa bawat,
journey sa bawat punta mo kung kahit saan, na sana safe lang, malayo sa kapahamakan, malayo sa aksidente, na safe yung pagpunta and safe din pag-uwi ng bahay. So yun lang naman, and I hope someday marunong na akong mag-drive. Yun talaga yung gusto ko, and then tinatry ko yung best ko para matuto. As long as tanggap mo yung pagkakamali mo, as long as kung saan ka mag-improve at pinapractice mo, so wala naman sigurong reason na hindi ka matuto as long as willing ka para matuto. Willing kang mag-practice para matuto paano mag-drive, so walang imposible. So yun lang, thank you so much and God bless everyone and good luck sa atin, lalo na same sa akin na nagpa-practice pa lang mag-drive. Hoping magkakaroon tayo ng driver's license soon. So yun lang, bye! Thank you so much for watching our YouTube channel, Tim and I. Bye! God bless!